So, para lubusan po na mabusog ang ating mga kaluluwa sapagkat ito po ang lubos nating kailangan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Tumayo po tayong lahat at bigyang galang natin ng pagkakabasa ng banal na kasulatan na mahahalaw sa sulat ni Apostol Pablo sa Colosas. Chapter 3 ng Colossians. Umpisahan po natin basahin ang unang talata at sabi ganito ang nakasulat sa banal na kasulatan. Binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na aming sinasamba at pinapapapurihan sa mga oras na ito, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyo na nagpupuri, nagpapasalamat ng lubos sapagkat ikaw mismo, Panginoon, ang nagpaubaya, niloob mo na kami ay maparito ngayon, Panginoon, upang ganapin namin ang aming pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Tulungan mo nawa ang bawat isa sa amin. Pangunahan mo kami sa pamamagitan ng kapangyarihan at paggalaw ng iyong banal na Espiritu upang ang bawat isa ay tunay na makapagpuri sa iyo. Makapagbigay kami ng karangalan sa iyo sapagkat wala kaming ibang hinahangad sa mga oras na ito kundi ang maitampok ka. Madakila ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Hayaan mo na ang banal na Espiritu ang gumalaw sa bawat isa sa amin, na siya mismo ang mangusap sa aming Panginoon sa pamamagitan ng iyong abang lingkod. Gamitin niyo po ang inyong abang lingkod na daluyan ng inyong pagpapala ng iyong mga salita upang sa ganon kami po ay lumago at maging mapunga sa aming spiritual na pamumuhay. Muli ay dinadakila at pinapapapurihan ka namin, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po yung upo. At pag-usapan po natin itong Blessed Assurance na ginawa kong title itong message sa umagang ito. Halaw dito sa sulat ni Apostol Pablo. Napakalinaw po ng nabasa natin. Ang sabi dito, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Ibig sabihin, kapag sinabing binuhay na muli ni Kristo, naibilang tayong patay dati. Ngunit tayo'y muling binuhay upang sa ganon ay mabigyan tayo ng assurance na itong buhay na ibinigay sa atin ng Diyos ay mapapasa atin at kailanman ay hindi mawawala. Bakit? Napakaliwanag po ng sinabi dito. Ang Panginoong Yesus ay naroon na ngayon sa langit na nakaupo sa kanan ng Diyos. At anong sinabi para sa atin? Ang sabi sa verse 3, sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Ang buhay natin ay natatago na. It's being kept doon po sa langit na kung saan naroroon ng Panginoong Yesus. Na ang ibig sabihin, walang sino man ang pwedeng magtanggal sa atin sa buhay na yon. At ang assurance pa na nang sabi ng verse 4, si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan.
Yan ang assurance na ang buhay na walang hanggan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, kailanman ay hindi na mawawala sa atin, sapagkat ang sabi, this life that God has given us is being kept with Jesus doon sa langit po. Hinihintay na lang natin ang kanyang pagkakahayag. Anong ibig sabihin ng pagkakahayag? Ang muling pagparito ng Panginoong Yesus. And when that day comes, ano ang sabi? Kasama tayo, no? Mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. O, yun ay promise ng salita ng Diyos. Walang sino man ang pwedeng mag-nullify yan. So, kung ganon, na tayong mga tunay na naging anak ng Diyos, ay may katiyakan ang pagkakahayag natin pagdating ng araw ng ating Panginoong Yesus ay mahahayag din. At magiging kabahagi pa tayo ng kanyang karangalan. We will be glorified with Him. Nothing could change that. Walang sino mang pwedeng magbabago niyan at ang pangako ng Diyos kailanman na hindi magkakabula. Kung kaya't, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, ikaw ay tunay na anak ng Diyos, hindi dapat natin pagdudahan ang salvation na binigay ng Diyos sa atin. That is a blessed assurance. Ang katiyakan na mapapasa atin, ang buhay na walang hanggan na yan, napasa atin na ngayon. Dahil yan ang assurance ng salita ng Diyos. At magiging kumpleto, magiging ganap, no? It will be perfected sa oras na mahayag na ang ating Panginoong Yesus. Yun na lang ang hinihintay natin actually. At habang hinihintay natin yan, may tatlong bagay po akong nais na ibahagi sa inyo patungkol sa blessed assurance na ito. Walang ibang blessed assurance ang binigay ng salita ng Diyos sa atin, kundi ang makarating tayo sa kanyang kaharian. Mahahayag ang Panginoong Yesus at kasama tayo, mahahayag kasama niya at mababahaginan pa tayo ng kanyang karangalan. Kaya nga, blessed assurance no? So, ano yung mga tatlong bagay na nais kong iparating sa bawat isa sa atin? Because we have the assurance of our salvation. Dahil may katiyakan ang ating kaligtasan, ang buhay na walang hanggan na napasa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya at sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos sa atin. Una, we will never doubt or be discouraged by anything that undermine this assurance. Kailangan po na maging matibay, malagda, katang madiskorsinada, katang buluga madduda, taan ni lamang tugannog, tuawayana, magkagi, tumawawat tangyaw nga kapalyan. Anything that will undermine this assurance should not bring doubt or should not discourage. At katang madiskorsinada, nata, igabay kung now to presence na, one, may mga nagsasabi na ang salvation daw ng isang Kristiyano ay pwede niyang malus, no? Yan ang sinasabi ng iba. Ngunit napakaliwanag po ng binasa natin na assurance ng salita ng Diyos. Kailanman ay hindi natin mawawala ito sapagkat ang pangako ng Diyos sa atin ay makakasama natin si Kristo kapag siya'y nahayag na kasama tayong mahahayag at mababahaginan pa ng kanyang kaluwalhatian. Nothing could discourage us. Sa ibang parte pa ng Biblia, sa Romans chapter 8 particularly, ang sabi doon, walang anumang bagay, walang anumang kapangyarihan, no? Sa kailaliman man o sa kataas-taasan, sa buhay man o sa kamatayan, walang anumang bagay ang pwedeng makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Awang tuawayana mangisina nitang tapagiddo na Diyos may kapukan ni Kristo.
ne papangana iinango tang tari tal lugar to dyan na. Sitaw dyan Jesus sa ngawe. Katasiwanan na Diyos Ama talangi, nagito pangyayatari, innagan na nga lamang itsyempu na panoli na tapeno na apang ngaming isiga ang nguru. Maski pagano natay nga nasangaw, ay paginolayan na. Ang nadanuri, imatolay paga tapanoli na Yapo Jesus, ay hindi na mamamatay pa, bagkus ay matatransform na ang katawan natin na mahina at mamamatay, mapapalitan ng isang katawang hindi na mamamatay, and we will be glorified together with Christ, at tayo'y kasama niya na mapupunta sa kaharian ng kanyang Ama. Yun ang assurance. Yari ito maski sa kakarwang maburong itang, mataki itang, sito bay, pala na patakitang, katang maburong. Kasi hindi tabanag Diyos. Maski madaral yaw nga baggi, tagaganay madaral mabaye. Ari, matalyang sangaw arian na madaral. Kasi itong katawang ito na nasa atin ngayon, hindi ito na-design na panlangit. Kana na-design na nga baggi ito panglangit. Manolit at dabong yaw Yari to talyan na sangaw na Diyos yaw nga baggi, to na-design to adde talangi, to paralangi kukunakwang. Taarian na nga namatay, na baggi to iyawa na. Yawe baggi ngawe, matay pagayaw. Yari kay gafanang to assurance na, may assurance po ang ating Panginoon. Sa 1 Corinthians 15, kung babasahin po natin, bibigat tang sangaw, nilubentang na lamang, netura tari, to matalyang sangaw, ibaggi to madaral, to arian na nga na madaral, ibaggi to makafi, ay matalyang sangaw to masikang. Yurin na design to baggi to panlangi, yawe manoli sangaw ta, dabong to nagkafangan yun. Yatong i-blessed assurance. That's why we should never doubt or be discouraged by anything that could undermine the assurance to niyawa na uhobog ng Diyos. Binuhay na kayong muli, nakasama ni Kristo. Kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Itakas na to assurance. No? And that brings us to point number 2. No, sitang ay pinaginolay na nga ng Diyos kung tayo ay muling binuhay na ng Diyos. No? Napabilang na tayo sa kanyang pamilya. Sa Ephesians chapter 1 verses 4 to 5, God has adopted us to Himself by His Son Jesus Christ. Naging bahagi tayo ng kanyang pamilya. Ngayon, kung tayo ay tunay na tagalangit na, kasi nepagpanganay na ang otang talangi, kaya nakaging tagalangit tang na. Ngayon, matolay tang patautundad dabong sa ngawe. Anibo dapat, imeka duwato point. You will no longer be dominated by carnality. Kan nga na dominang, na nerabunang, ipatolay tang, hindi na po ang makamundong pagnanasa, ang siya pang maghahari sa atin, sapagkat alam natin na ang buhay natin ay nandun na sa langit kasama ni Kristo. Yung tunay na buhay natin, hindi yung buhay natin sa kasalukuyan, ang tinutukoy ng sulat ni Apostol Pablo. Sabi niya sa verse 2 na binasa natin, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Ngayon, ibinigay ni Apostol Pablo kung ano ang mga bagay na dapat pagtuunan natin ng pansin. Ipinaliwanag niya mula sa verse 5 hanggang 11. Ang sabi niya, kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pitang ito nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, poot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita.
Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya, ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. Ano ang meaning ng life para sa atin ngayon sa kasalukuyan? Napakaliwanag po. Ang sabi, wala na tayong ibang hinahangad pa kundi si Kristo lamang. I-direksyon na patuloy na taday tukurug to Kristiyano, awang nga natutanakwang, to karagatan na, lukan na si Kristo lamang. Kaya nga, hindi na natin magagawa yung mga bagay na nakalista dito na sinabi sa sulat ni Apostol Pablo na nagpapakita ng makamundong pagnanasang makalaman. Bagkus ang hangad natin ay ang mabuhay, makita ang buhay ni Kristo sa atin. No Kristiyano ka, akam nga natin ganaganug lamang to ay ang mala kwa ni Kristo interesam mo. No kan na ikuruga karagatan mo ay si Kristo mismo. Kaya ang buhay natin ay palagi nating sinasabi, palagi kong itinuturo na ang buhay Kristiyano ay buong pagpapasakop kay Panginoong Hesus. Total surrender to Christ in life na Kristiyano. Kaya nakagyang noan ni iuray niya po Jesus kapatuloy tang yari na natutulat tang awang to tanakwang. Awang nga natumas sa tanang to desire tang awanin iti nangat nga tupay nga tarigagay tayo iti biyag no dikit ni Kristo lain. Yayay matolay nga natanitang. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, gangan na lamang to nabalinyaya to follower ni Christ, sa nga sinalibago ni Kristo yaya, ani kagyan na. Akang nga to sakang imatolay. The life I live in this body kin na, eh si Kristo lang na. Ani? Akang nga to sakang imatolay. But Christ lives in me. Dayta iti kangatuan nga tarigagay iti maysa nga pudno nga Kristiyano. Nga makita iti panagbiag tayo ni Kristo. Wala tayong ibang hinahangad kundi ang madakila, maitampok ang ating Panginoong Hesus sa buhay natin. Yan ang dapat nating hangarin. Yawe kwantang babayag pagkatapos ng service, pwede tayong mag-picture-picture dyan, pwede pang mag-swimming yung iba, akang to, kaya nagkaging tuyatong nga na ipatolay, pwede natin gawin yan. Inaalaw ni Lord na makita pa natin ang beauty ng kanyang creation. Tapeno yaw imangyawa taday to rasong to padayaw at tamsa. Yating kaging na Romans chapter 1, inihayag ng Diyos ang kanyang kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Yan ito na gamakas sa tugannog tumasingat tang we appreciate it. Tapeno anni, tapeno yaw nga foreshadow lamang na perfect tumasingat tang sangaw tukakastang talangi, yari kurug to appreciate at tang. Sa ngayon, ability tang paga, meron po tayong ability to appreciate good things. Inaalaw ni Lord yan upang matuto tayo to appreciate the best thing that have been reserved for us in His kingdom. Dayjay iti rason no apay ta itulok na pay ni Apo nga makita tayo dagiti na imbag nga banag ditoy daga tapno iti kasta ituon po natin ang ating appreciation sa mas mabuting bagay na inilaan ng Diyos sa atin doon sa kanyang kaharian. Kaakibat nun, siyempre, hindi panay mabuti ang nararanasan natin dito. No, yan ang reality ng life dito sa ibabaw ng mundo. We could still experience pain,
Mararanasan pa natin ang masaktan, mararanasan pa natin ang mawalan, maranasan pa natin ang magkasakit. Anong purpose ni Lord? Bakit inaalaw pa niya yung mga bagay na yan? Upang sa ganon ay matuto tayo na ayawan natin ang mas masamang bagay na pwedeng mangyari sa atin sa impyerno. Yan ang purpose ni Lord. Yari ito no, marati ito, patale bagang kita nalusyak ka, maluto ka, nalusyak ka. Usually, numatarasyak ka, tumante ka, sobra, panik na. O, Sister Roma, ipasingan na nalusyak, talimana, pati si Atawa. Naluto kami tag-gabi rin agad. Ito, 1:30 kami magabi. O, numalusyak ka, ano mas kilamang ato, tag-gabi kin ni Atawa, kako na kaya kasi mapagdi nga na yung mata. Okay, so ang nang ibaling ta na may kadua to ni kafrito na karahay. No kunari ka experience at tang, dapat tinono patang, kung na si tama, suffering, agony, ta infierno. Diba? Experience na Diyos si Marate. Tapeno, karagatatang, tumaiwasan tang, eternal suffering, ta infierno. Aning kagin na, blessed assurance tang. Matdayarayaw itang na lamang, ta Diyos, natta, niyawa na ikasiguraduang, ibinigay po niya ang kasiguraduhan, ayon sa nabasa natin, na naiwasan na natin, ang eternal na kapahamakan sa impyerno sapagkat ang buhay natin ay nandun na kay Kristo kasama niya, na siya ay nakaupo na sa kanan ng Diyos. So, alibu, epekto natong assurance. Mapunpunuan nga kanayon, iti puso tayo, iti panagdayaw, kini Apo Diyos. Amen. Yatong ime kadua, we will no longer be dominated by carnality. Kaya nga, mamaya may pag-uusapan tayo pagkatapos nito, kung ano ang dapat na response natin sa mga nangyayari ngayon, upang sa ganon ay wala tayong ibang nanaisin kundi sundin ang kalooban ni Lord. I-apply natin yun. Ang dami na nating nabasa at natutunan. Ang sabi ng Biblia, lupad na katumarake, kamu mangibalo. Kung nasingbu, i-practice. No kamu i-practice siya, ka nagaging awang tutiwala mo sa ubobog na Diyos. Kinaginag Diyos mismo kamu mangibalo natta. Reserve a room for God's wrath, for it is written, do not repay, it is mine to avenge. I will repay. Yun ang sabi ng Diyos. Nung kunari mo kagin na, mamakatalo ka ubobog na. Tayo ubobog na ka na magugo. Huwag na po tayo magpa-dominate sa carnality. Natayitang nga na. Yun ang sabi dito. No? Ang sabi sa verse 3, sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Doon po tayo mamuhay sa tunay na buhay natin na itinago na ng Diyos kasama ni Kristo. Sini mag-guardia, kaya na kagino nakatago, guarantee. Deposit to mag-guarantee. Sini pagamanangal, Diyos. No nakapapang na inango mo talangi, siniwayanan mo na itari ka pwede na tafong inango ito ni reserva para niko. Ega unawang. Sini makaway yawang. Awan to tanakwang. Tuminulog nagkafutalangi, minaitad dabong tapeno niyawa na inango tumanganga ngay tapinilyan na ira. Anayaya lamang inanoli ulitari. Awang to tanakwang. Kawayan o may tari, tapeno en natafong paga. Yawe inango, tuniyawa ng Diyos tanitang. Nukunari ka po kasigurado na, katang na matolay, wag na po tayong mamuhay na pagkaharian pa ng mga makalamang pagnanasa. Bagkus, ang pagtuunan natin ng pansin ay walang iba kundi si Kristo lamang. Sapagkat ang sabi dito, ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. May katalo. Let's go to the third point. Megafu.
if you have the assurance of your salvation, mega fu tayo kasiguraduhan ng kapalyagtang. Let us desire to live as new creation in Christ. Yung nga na ipatoletang, karagatatang, imatolay ito na talibagu, gafuka ni Kristo. Anikin na versikulo 10 to binitbigtang. Sa verse 10, anong sabi? Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Isinuot na ninyo ang bagong pagkatao. Sinin na nalibagutan nitang in Diyos. We have no power to create. Yun nga, hindi ko matandaan kasi yung sinerpos ko minsan. No? The only one that could create is God. And He made us a new creation in Christ. Ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. We were being made new creation. Pinarswa na tayo ni Apo Diyos. Babaen, iti panangusar na iti daga. Iti, kini Adan. Ayan. O, yaya ay naggafu-taggafu. Ngem, numetad da itang kwa ni Kristo. Itad day na itang na Diyos kwa ni Kristo. Akan to sitang nga, tawan to kapabalidad dang mangitad day bagitang kwa ni Kristo. Nagkang to Diyos si makauray. Kitang nawag yato. Ikinagi ni Jesus sa John chapter 6 verse 65, no one can come to me except the Father who sent me draws him. Awan uray maysa, iti mabalin ko mo si digki ni Apo Jesus, no saan nga ni Ama na, Ama tayo sa dilangit, ti mangiya si dig kada tayo kenkwana. That's why, hantayo pulos nagbalin nga new creation in Christ, no saan nga ni Apo Diyos, gagaramit iti dayta. Awan ti kabailang ti tao, nga magparswa. Igakaddo, ipakawayatang mamamaro, ito maski at mi. Maski katiting, maski lagugabu, kamuya paro eh. Pre, bambi bumamaddet, wasing may, sa sariling awan to sa mo, kayang. Kayang ano awan. Kaging nalagu paga ng Biblia, ultimo lamang pagkapanig do na buko awang to control mo. You can never add even an inch to your hair. Sigong takin ni Apo Jesus siya, ito kan mavurong ko na. Ngem, kagiyak ko tan ni kamo, itatad lamang. Tiga pakaway yana, ito na nalibagutan nitang, who made us a new creation in Christ, that is God only. No, kunari gabu, ito nagbalik itang dubago, ito pinarato ka ni Kristo. Let us therefore desire to live as new creation in Christ. Masinang inagduman na new creation in Christ, tadana, ito katakatolet ang pagalamang. Although we are not yet totally liberated, tadana ito katakatoletan, gafuta, kapagay sinful nature, at sa kakaroang matenta itang paga, ma-respond ta standard na carnality sa kakaroang. Kagin ni Apostol Pablo, ta Romans chapter 7, mag-struggle pagayay ata sinfulness na. No anya DJ ko kayat nga aramidin kumakit isukit din aramidin. No anya DJ kayat kung aramidin isukit lang kumaaramid. What a wretched man I am. We are not yet totally liberated with that sinful nature. Ngunit ibinigay na po ng Diyos ang kakayahan sa atin. Kung babasahin natin ang 1 Peter, God has given us all the power we need to live godly life, to share sa godliness ng Diyos. Tapeno makibahagi tayo sa ka-Diyos ng Diyos. At yan ay mangyayari lamang kung ang banal na Espiritu ang siyang nananahan at siyang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na mamuhay ayon sa wangis ng ating Panginoon. At ano ang sabi niya?
kung ganito ang gagawin natin, kung ito ang hinahangad natin, tayo ay patuloy na binabago. No, patuloy yan na mangyayari ang bagong pagkatao natin. Although it's imperfect yet, pero patuloy araw-araw. No, wag nating kalimutan anong ginagamit ng Diyos, ti aramatin na ket ti makunkunan na sanctification. He sanctifies us. He purifies us. Isu nga, habang tarigagaying tayo, na agbyag, iti baro, nga panagbyag, nga impaay ni Apo Diyos kada tayo. Matageno tangya, ma-experience tang, ipatuloy ito katalibago. Yuri dati ito katakatoleng, ambutang niya, hantay mailimid, isangwanan ni Apo, kayo dati ito patang taggayra, ito babawit tang nagtatakinig kingwatang taggayari rasang away. Manakit ang nanakwang, sapagkat gusto nating tunay o buo ang pagpapasakop natin sa ating Panginoon. Although imperfectly, uulit ko po, hindi pa natin nape-perfect yan. But at least, dijay taligagay yung pag-asam na nasa puso natin ay hinahangad natin every moment, moment by moment sa buhay natin na tayo ay pagkarian ng ating Panginoong Diyos, and we desire to live as new creation in Christ. Kaya, in conclusion, kakapsat, tawetang magultimo. Asisigat tang tumapya ipatoletang. Nueg gayo nga pagkaraga, takono na gatang, if we have this desire sa kaloob-looban natin. Di ba, nakukonvict tayo kung minsan, tama na ito. Di ba? Natta, ipay na Diyos siya ito nga desire, ta fututang yayang mangipay. No ta carnality tang ametang i-desire niya. In natural, to kaya na bagitang ayuri, kaya tang mabalo, kaya tang to be equal. Ano to be fair. To, ano man, nakidata, na peno maging pantay lamang. Yatong i-natural, to kaya ng bagitang. Ngayon, kaya na espiritu, to ikatanitang, I desire to contra the natural to inclination na sinful to nature tang. Magkontra yatong idwa, o yari tumawag to ipang magurayat tang ay empower na Holy Spirit tang itang. Katanga na makimoray, tadaan na to katakatolay tang. Ngayon, diyendot tang ka na, ipag ito katakatolay tang ito na paro takasisinlan ni Kristo. So, kiku asisigat tang bagitang. Noy gayato nga desire takono ng gatang no daday tang taligagay tagaunggan tayo. That proves that we are possessing the blessed assurance. At ikatanlitang ikasiguraduan ng kapalyan. Ngayon no awang tafututang buluga, awang takono ng gatang, yawe pagkaraga, the desire, titarigagay, na biyag tayo as new creation in Christ. Kaya masapul nga ipagatay kini Apo Diyos. Lord, kagita na kini David, create in me a pure heart. Talibagon na ako. Kasi hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Sabi ko nga kanina, the only one that can make a creation or new creation out of all is God alone and God alone. Awang na ito makakwata ito, Diyos lamang. Yan ito, kaging nagkaroon ito, si Kola pa, may gafulapan ni ko, ikapalyag mo, ay kubo, natin. Kasi kurong tumapalyag, totolay, magbalik ka ito, baguto pinarato. Magbalik ito, baguto pinarato, kamu makwa. Kag kumakwa ni kamu. Kag kumakwa ta bagi. Makapagangwa lamang tatong ay Diyos. Awang nga natutanakwang. Yarto na nabalik ka to new creation in Christ na palyag ka nga na. Makatrabaho tatong ay Diyos lamang. Awang to participation tang. Because we do not have the power to create. Amen.
God bless you all. Magdasalit ta. Lord, magbalo kami tatudum ni kami of you. It's truly a blessed assurance to manamwang mi na ang tunay na buhay namin ay na kay Kristo na. Kasama na niya sa langit. Hinihintay na lang namin, Panginoon, ang kanyang pagkakahayag sapagkat ang pangako niya ay mahahayag siya na kasama namin. Mahahayag kami at makikibahagi pa kami sa kanyang kaluwalhatian. Ito ang iyong kalooban, Lord. Tulungan mo kami na magpasakop sa iyo bawat yugto ng aming buhay. Every moment, Panginoon, tulungan mo kami na tunay na magpasakop sa iyo upang ang pagpapatunay na kami ay iyong mga anak ay tunay na mahayag. Kahit saan man kami naroroon, ano man po ang aming ginagawa, wala kami ibang hahangarin kundi ang mabigyan ka ng kaluwalhatian. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. I-bless mo, Lord, i-mensahe ta po tumi. Pananayo mamuyaw ako ito pagkatulayan. Tayo namin itidawang mi. Tanagan ni Jesus ngaya po mi. Amen. Makumagitan tayo kasantang iaputang gayafo. Lord, rekonasim dito namin iganong kay nagkafun ko. Namin igali kami sa mabe ay niyawa mo gafuta ang loob mo. Awang lugat ako kuhan niyo po. Awang tutanakwang tukaragatang mi itabhong tani ko. Nukan na cheerful to pangyawa mi tan nilamang to gani kami. Kaditana po na kinaging tataday to balo to nang itabong to biga piseta. Ni comment mo iya akan to gafuta kadakalan niyawa na nukan na gafuta motibo na nga nangyawa. Yatong karing namuta po to mi di kami nang itapong afutan ikaw, tani lamang to gani kami. Then di siya nga mo kari, gani lamang to away yami itapong. Kakaya mi yawa tani ko yung afu. Tukon sa pagpalabalo, anak pangulog. Tani lamang yawa mi, ay mangyawa to dayaw tani ko. Ifustu, motibo na futo mi, na mangyawa mi. Marayaw ka afo. The opportunity to yawa mo ni kami ito magitapong tayo ko. I-bless mo na po itapong mo. Itidawag na namin yaw ni ko. Tanagan ni Jesus ngaya kami.